Every year, halos 20 hanggang 30 bagyo ang dumadaan sa Pilipinas. Pero naisip mo na ba kung bakit ganito karami? Bakit parang tayo lagi ang tinatamaan ng mga super typhoons, habang ibang bansa ay bihira lang makaranas? Welcome to another episode of Science of the Islands, kung saan susuriin natin, bakit nga ba likas sa atin ang mga bagyo? The science behind typhoons. Ang typhoon o tropical cyclone ay isang malakas na low-pressure system na nabubuo sa ibabaw ng mainit na dagat. Mainit ang tubig, umi-evaporate, nagiging water vapor. Pagtaas ng hangin, lumalamig at nagiging ulap at ulan. Habang umiikot ang mundo, umiikot din ang hangin sa paligid ng low pressure. Ayan na ang bagyo. At guess what? Ang Philippine Sea at Western Pacific Ocean ay may pinakamainit na tubig sa buong mundo. Perfect recipe para sa mga bagyo. The Philippine location, right in the path. Ang Pilipinas ay nasa tinatawag na typhoon belt at malapit din sa equator. Ibig sabihin, kung saan nabubuo ang karamihan ng bagyo, tayo agad ang unang madadaanan. Habang ang mga bagyo ay galing sa Pacific Ocean, ang unang kalupaan na nakikita nila ay tayo. Kaya madalas tayong tinatamaan bago pa man umabot ang bagyo sa China, Japan o Vietnam. The role of warm water and climate change. Ngayon, dahil sa climate change, mas umiinit ang dagat. At kapag mas mainit ang tubig, mas maraming energy ang nakukuha ng bagyo. Ibig sabihin, mas malakas at mas madalas. Mga bagyong tulad ni Yolanda, Haiyan, Odette at Rolly. Ito na ang mga epekto ng mas maiinit na karagatan. So yes, hindi lang natural location ang dahilan. May ambag din ang human activity at global warming. When land and mountains join the story. Bukod sa location, may isa pang dahilan kung bakit kakaiba ang impact ng bagyo dito. Ang geography natin. Islands tayo, over 7,600 of them. Walang malaking landmass para humarang sa hangin o ulan. At dahil bulubundukin ang bansa, lalo pang nagiging delikado ang landslides at flash floods. Sa Luzon, mataas ang bundok. Sa Visayas, maraming coastal towns. Sa Mindanao, mahina man ang bagyo noon, pero nagbabago na rin ngayon. Impact and resilience. Ang totoo, sanay na tayo sa bagyo. Pero bawat isa ay may dala pa ring panganib, lalo na sa mahihirap na komunidad. Yet, dito rin makikita ang katatagan ng Pilipino mula sa mga volunteer rescuer hanggang sa mga pamilya na muling bumabangon. Ang bawat bagyo ay kwento ng pag-asa, disiplina at bayanihan. How we can prepare better. Dahil di naman natin mapipigilan ang mga bagyo, ang tanging solusyon ay kahandaan. Alamin ang weather updates mula sa Pag-asa. Maghanda ng go bag. Sundin ang mga babala ng lokal na pamahalaan. At higit sa lahat, turuan ng mga bata at pamilya kung paano kumilos bago, habang at pagkatapos ng bagyo. The Science of Survival. Ang Pilipinas ay hindi lamang lupain ng bagyo. Ito rin ay bayan ng matatag, maalam at mapagpursiging tao. Ang bawat unos ay paalala. Di natin kayang pigilan ang kalikasan, pero kaya nating maunawaan ito, paghandaan ito, at mabuhay kasama nito.